Praise God! Glory to Christ Jesus! Hallelujah! Muli mga kapatid, good evening po sa mga nasa Pilipinas at sa ibang bansa. Good morning, good day, magandang tanghali, magandang hapon o madaling araw sa inyong lahat dyan. Muli, tayo po'y pinag-ugnay-ugnay ng Panginoon for a certain purpose at yan ay magnilay ng mabuting balita. At habang tayo nagninilay ay meron tayong pinaniniwalaan. May Diyos na nalulugod sa atin. Amen po. Na laging nariyan to bless us. Kaya tayo na, simulan natin po ang pagninilay ng mabuting balita sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Father God, muli kami nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sapagkat di man kami karapat-dapat, lagi mo kami, Panginoong, inaakay na magkaisa, na magnilay ng iyong mabuting balita. Ang sabi mo, Panginoon, ang sino mang nakikinig ng iyong salita ay nagmula sa Diyos. Kaya salamat po, Ama. Kami ay tinuturing mo na sa iyo. Kaya naman, nananalig po kami. Kayo nga ang nagtipon sa amin, kayong tumawag, hindi para kung ano paman, kundi para kami ay pagpalain. At Lord, at ang nais mo araw-araw ay pinagpapala kami sapagkat ikaw ay mabuting Diyos. Kaya Ama, inaangkin po namin muli ang pagbuhos ng grasya mo sa aming lahat, lalo ang liwanag, ang kagalingan, Panginoon, ang katugunan ng aming mga panalangin at pangangailangan. Hinihiling po namin ito at pinananaligan ng aming pong tinatanggap na ngayon sa pakikinig pa lamang. Sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Praise God. Praise Jesus. Okay. Pagnilayan po natin mga kapatid, saan man kayo naroon ngayon, pagnilayan po natin yung Isaiah chapter 48, verse 18. Isaiah chapter 48, verse 18. Kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo, parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang along gumugulong sa dalampasigan. Mga kapatid, ang salita ng Diyos, purihin ang Panginoon, purihin ang kanyang salita. Praise God. Okay, mga kapatid, gusto niyo ba laging binibless ng Panginoon? Ay, sino naman ayaw, di ba? Lahat tayo, gusto natin na binibless tayo araw-araw, everyday. Amen? Kaya yung title natin ngayon ay Be Blessed All the Time. Yun, kahit natutulog, binibless ka. Amen po. May mga taong natutulog na nga lang, hindi pa binibless. Amen, kung ano pang nangyari. Amen? Pero may pangako po ang Panginoon na kapag ginawa natin, the brothers and sisters, naroon po yung katapatan ng Diyos. Kaya pagnilayan po natin ito kung paano tayo i-bless araw-araw. Yung salitang bless, sabi nyo nga bless. Ano ba yung spelling ng bless? B-L-E-S-S-E-D. Gusto ko, ako din. Gusto ko araw-araw, blessed ako. Amen. Yung nararanasan mo ang grasya ng Diyos, ang biyaya ng Panginoon, yung pagkilos ng Diyos araw-araw. Masarap kaya yun. Amen. Yung talagang damang-dama mo na hindi ka iniiwan ng Diyos. Damang-dama mo kahit na mayroong mga problema, mga dumadating na mararamdaman mo na the Lord you are serving, or yung pinananaligan mo, the Lord you have accepted, ay talagang na dyan, kapiling mo. Amen po? Okay. So, sa gabing ito, makinig po kayong mabuti. Pwede po tayong pagpalain ng Diyos araw-araw. Araw-araw, every minute, every second. Marami pong klase o uri. May dalawang uri kasi ng pagpapala. May dalawang uri. Ano yon? Yung nakikita at di nakikita. Visible at saka invisible. Parehong blessing yan. Amen? Minsan din nga natin napapansin pinagpala na pala tayo. Amen? Yung iligtas ka lang sa sakuna. Diba? Dapat sana may nangyari. Alam niyo, sa totoo lang, talagang laging nakaabang ang diablo para gawan tayo ng masama. Sa totoo lang yan, sinabi ng Diyos yan 1 Peter chapter 5, verse 8. Sabi doon, the devil is like a roaring lion, always seeking someone to devour. So lagi lang nakaabang dyan. Gusto niya may mabibiktima na naman siya. Amen. Hindi naman siya mananakmal na katulad ng aso o ng leon nga, literally. Hindi. Mayroon siyang gustong isakatuparan. Ano yung gusto niyang isakatuparan? Tatlo lang naman John chapter 10, verse 10. Paririto ang demonyo, sabi doon, ang magnanakaw, para magnakaw, pumatay at magwasak.
Amen? Na nakawan tayo, papaano? Marami siyang style, marami siyang strategies para sa gayon, makuha niya yung para sa atin. Lalo na ang kaligtasan na sa atin na, pero pwede niyang makuha uli yun. Maalis sa atin, manakaw niya. Amen? Oh. So, marami. Pwedeng nagbabalak din siya tayong patayin. Hindi man physically at saka spiritually. Totoo po yan. Physically, ibig sabihin, yung mismong physical natin gusto niyang patayin. Kaya yung mga aksidente na hindi naman dapat mangyari ay nagiging sanhi ng kamatayan ng isang tao. O kaya naman, sakit. O kaya naman, kung ano-ano pa man. Yung COVID na yan, gawa ng Diablo yan. Gawa ng Diablo yan. Amen? Ang intention talaga niyan, patayin ng mga tao. Amen? Pero tanda natin, under control pa rin ang isang makapangyarihan Diyos. Amen po. Okay, may message lang si Lord sa atin. Kaya dapat binubukas natin ang ating isipan, makita natin kung ano ang plano ng Panginoon sa ating buhay. Amen po? Sabi doon, nakawan, patayin, at magwasak. Wasakin ang ating buhay. Wasakin ang pamilya, wasakin ang mga relasyon, wasakin ang pag-iisip. Ang dami niyang pwedeng wasakin sa ating buhay. Amen? Totoo po yan. Kaya kapag hindi tayo aware, hindi natin alam, andyan na yung devil na gusto niyang i-execute na yung kanyang plano. Amen? Pero kaya magpasalamat tayo kasi mayroong mga nangangaral ng salita ng Diyos, mayroong mga hinipo ang Panginoon, nagtayo siya ng mga churches upang sa gayon, mga kapatid, marinig natin ang katotohanan. Amen. Kaya itong ating ginagawa, blessing ito sa atin. Kaya naman, pakikinig pa lang natin, ibinibless na tayo ng Panginoon. Amen po? Okay, ang salitang blessed, o yung salitang blessed na B-L-E-S-S-E-D, blessed, or yung iba, blessed. Okay, blessed. Okay. Ang ibig sabihin ng highly favored. Ang ibig sabihin ng highly favored, yung malakas ka sa Diyos. Yun, parang ganun. Malakas ka sa Diyos. Yan. Ibig sabihin, anytime, talagang hindi ka matatanggihan ng Panginoon. Bakit? Highly favored ka eh. In fact, kahit nga hindi ka humihingi, pagka highly favored ka, darating at darating ang blessing sa iyo. Amen? Totoo po yun. At ang sabi ko nga sa inyo, dalawa yan eh, nakikita at di nakikitang blessing. Amen. Yung mga nakikita at di nakikitang blessing, nakategorize po yan sa ganito eh. Mula doon sa isahin ko po mga kapatid dyan ha. Mula sa pinakamababang uri ng blessing, ha? Amen? Merong kumbaga sa ranggo-ranggo yan, yung blessing natin, amen? Mayroong ranggo-ranggo yan. Ang pinakamababang uri ng blessing ay yung tinatawag nating material. Pinakamababa pong uri yan. Maaaring pera, ari-arian, basta yung mga tangible na yan, mga kapatid, na material things. Amen po. Maaaring lote, o kaya naman mga kagamitan, yan, blessing yan. Amen po. Pero tatandaan po natin, kasi tinuruan tayo ng mundo, pag marami kang yan, ikaw daw i-bless talaga. Hindi. Kasi yun ang pinakamababang uri ng blessing. Bakit? May mas mataas kasi dyan eh. Ano ang mas mataas dyan na uri ng blessing? Yung tinatawag na physical blessing. Physical. Nahihiga ka nga sa salapi, sa pera. Nahihiga ka sa kwarta mo. Dami-dami mong pera. Sabi nga, nahihiga. Kaya lang di ka makabangon. Bakit? May sakit ka eh. Hindi mo na ma-enjoy yung kaya kapag nagkasakit ang isang tao, sabi niya, kahit wala akong pera, basta malusog lang. Tama? Kasi mas mataas ang physical blessings kaysa material blessings. Amen. Diba? Naka-Mercedes-Benz ka nga. Di ka naman makaakyat doon sa Mercedes-Benz mo. Ikaw kung anong nararamdaman mo. Diba? Iritado ka. Bakit ang daming masakit sa katawan mo? Blessed ba yan, ganyan? Palagay ko hindi. hindi mag-i-enjoy eh. Amen po? Kaya kapag ikaw physically fit, mga kapatid, physically healthy, ay naku, malaking bagay na yan, malaking kayamanan yan. Pero tatandaan natin, may mas mataas pa dyan na blessing sa physical blessing. Amen? Na kaya rin ibigay ng Panginoon.
Basta tayo masunurin sa Diyos, ibibigay ng Panginoon yan. Basta isinasabuhay natin yung ating naririnig, yung mga sinasabi ng Panginoon, basta isinabuhay natin, tandaan niyo po yan. Ibibless tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi doon, kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, amen? O, kung sinusunod lang natin, ibibless tayo. Pagpapanasan ay dadaloy sa inyo. Parang ilog na hindi natutuyo ang agos. O, di ba, you are blessed all the time? Every day? Amen po. Sabi doon, tagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang along gumugulong sa dalampasigan. O, di ba? Ibig sabihin ng alon, di ba? Yung alon na gano'n, tapos babalik ulit sa dagat. Amen? Yung alon. Pero, hindi pa natutuyo. Mga kapatid, andun na naman uli yung bagong alon. O, ganun daw ang tagumpay natin. Hindi tayo nawawalan tagumpay everyday. Amen po? Okay, nagtatagumpay na ako ngayon. Bakit? May nararamdaman ako kanina. medyo mga kapatid ko sa inyo. Pero ngayon, pinagpapawisan ako. Kasi yung aking lalamunan gastado na po eh. Ito, namamalat na ako mga kapatid ko sa Panginoon. Lagi sa araw-araw ba naman parang medyo na-infect na yung aking lalamunan. But praise the Lord, ito pinagagaling na ni Lord. Konting konting disiplina lang. Nakakainom kasi minsan ng malamig eh. Sorry Lord. Tigas ulo no, mga kapatid. Okay, but then, tuloy tayo. Ang isa pang mas mataas kaysa physical. Kahit na malusog ka, kahit na mapera ka, malusog. Pero kapag wala ka nito, hindi ka rin totoong blessed. Ano yon? Yung emotional blessings. Ano yun? Yung panatag ka, payapa, masaya, may galak lagi sa puso. Amen? Mapera ka nga, healthy ka nga. Tapos lagi ka namang natatakot, may insomnia ka, o kaya naman mayroong kang phobia, kung ano-anong phobia mo. Di ba? Kung ano-anong kinatatakutan mo, ano-anong bumabalisa sa iyo. Emotionally, hindi ka blessed. Amen? Kahit na wala kang pera. Tapos hindi ka masyadong malusog, may karamdaman ka. Madaling gumaling yan. Bakit? Kapag ang puso ng isang tao masaya. Kaya may mga taong ang tagal niya na gumaling, yung puso kasi. Kapag ang puso may diferensya, ibig sabihin, ang daming karga. Matagal gumaling yan. Amen po? Kaya dapat, yung puso, masaya. Sabi nga sa Bible na sabi sa Kawikaan, sabi doon, kalimutan ko na lang yung verse doon sabi, laughter is the best medicine. A merry heart is the best medicine. Or yung ibang translation, laughter is the best medicine. Sabi ni Lord yan. Amen? Okay. So, kung tayo, mga kapatid ko sa Panginoon, laging masaya ang ating kalooban, you are blessed. Amen? Dami mga pera. Hindi ka naman makatulog. Lagi kang galit. Lagi kang nagdadabog. Hindi mo rin mai-enjoy. Amen? And eventually, talaga, later on, baka magkasakit ka pa rin. Kasi sabi nga sa medicine, sabi doon sa mga nag-aaral ng medisina, kapag ang isang daw tao ay laging galit, prone siya sa sakit. Prone sa sakit kasi yung kanyang yung distribution ng dugo o yung circulation ng dugo nagbabago. Sabi yan ng mga doktor. Hindi naman ako doktor, silang nagsabi niyan. Amen. May katotohanan talaga. Kapag ang puso mo nagbago ng tibok, instead na chug chug, yun ang normal, di ba? Amen. Bigla na lang chug chug. Di ba magbabara yan? Mamaya sakit na yan. Bubukol sa leeg, Amen po. Maliwanag po ba? Okay, kaya tawa-tawa lang pag may time. Dapat laging tawa lang ng tawa. Amen po? At yan binit-bless na tayo, mga kapatid. Isa pa ito, yung intellectual blessing. Tanda natin, materially blessed ka nga, physically blessed ka rin, emotionally blessed ka rin, pero mawawala ang tatlong yan kapag intellectually wala kang blessing. Ibig sabihin yung karunungan na galing sa Diyos. Hindi mo alam kung paano yung mga blessing na yan ay, ang tawag dito, i-manage. Hindi mo malaman i-manage, hindi mo alam ang pangalagaan, i-maintain yung blessing na yan. Bakit? Kasi wala kang knowledge, karunungan na galing sa Diyos. Sabi pa naman ng Panginoon, yung mga may knowledge or wisdom na galing sa Diyos, maraming laman ng isipan. Siyempre, kung ano ang laman ng isipan mo, gagawin ng puso, na bababa sa puso, at yun ang gagawin.
Amen? O lalabas ang uso. Tama? Kasi malagay puso eh. Amen po? Yun ang sentro sa atin eh. Mga kapatid, kaya laging binabantayan dapat natin yung puso kung ano naman yan. Amen po? Now, eto, intellectual, pag marami ka, basa ka ng basa, pinag-aaralan mo talaga ang kalooban ng Panginoon, madaling masunod. Hindi mo mahirap masunod ang isang bagay na hindi mo alam. Kaya napakalaga ng pagbabasa, pakikinig, pagninilay na ginagawa natin ngayon. Amen. Tayo po ang binibless ng Panginoon dyan. Kasi natuturuan tayo. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang salita ng Diyos daw ay hininghan o kinasihan ng Espiritu ng Diyos at magagamit sa pagtutuwid ng likong gawain at magagamit nating manual o guide para tayo magkaroon ng isang matuwid na pamumuhay. Ay alam naman natin ang mga matutuwid ang pamumuhay, ibig sabihin ng matuwid, masunurin sa Panginoon, ay yung mga nagbabasa lagi, nagninilay, nag-aaral, nakikinig. Pero yung walang time sa ganyan, mahirap matuto yun. Amen po? Okay. Hindi natin alam na tayo ang mapapabuti. Kaya niya iniiwan ang salita ng Diyos. Kaya niya humipo siya ng mga tao na magsusulat ng Word of God at humipo din siya ng mga tao na binigyan niya ng gift para magsalita. Hindi lahat ay pwedeng magsalita. Amen? Pinipili po yan ng Panginoon. Otherwise, magsasalita ka pero hindi mo naman kasama ang Panginoon. Amen po. So walang mangyayari. Hindi susundan ng Panginoon ng isang magandang kaisipan at puso. Amen po. So, pero ang pinakamahalaga, pinakamababa, ang material na pagpapala. Pagkatapos, mas mataas yung physical. Kaya na ang dami yung pera at hindi ka naman malusog, hindi mo rin mai-enjoy yung pera mo. Kahit marami ka nito, kung wala, emotionally stress ka, ibig sabihin, ano tawag doon, hindi ka panatag, di ba? Amen? Hindi mo rin mai-enjoy yung mga yon. Ngayon, kahit na meron kanyan, mga kapatid, at wala ka namang karunungan na galing sa Diyos, hindi mo naman imamanage yan, hindi mo alam kung paano patatakbo yung tatlong yan, pagyayamanin yung tatlong mong yan. Amen? Later on, magigising ka, wala na rin lahat sila. May sakit ka, magulong buhay mo. Amen? At wala ka na rin pera. Marami pong nagkaganyan. Amen po? Okay, now, isa pa, ito. Ito ang pinakamahalaga, mga kapatid. So, may intellectual ka, yun ang isa sa pinakamataas, pero ang pinakamataas ay yung number 5 or gawin natin number 1 yon, mga kapatid. At yung uli, number 5. Yung una na akong sinabi, yung material, yun ang pinakamababa. Amen po? Ang number 1 natin, mga kapatid ko sa Panginoon, ay, spiritual. Ano yun? Ano yung spiritual? Yung ipinagkalob sa yung Espiritu Santo. Amen? Kasi pag pinagkalob sa yung Espiritu Santo, automatic yan. Sabi sa Romans chapter 8, ikaw ay considered as a child of God. A child of God. Ikaw ay anak na ng Diyos. Pag ikaw ay anak ng Diyos, syempre, liyamadong-liyamado ka sa labanan sa mundong ito. Bakit? Kasi ang magpoprotect sa iyo ay isang Diyos na makapangyarihan, ang ating Ama. Amen po? Isang Diyos na alam ang lahat ng makakabuti sa atin. Amen. So, kapag tayo puspos ng Espiritu Santo, tandaan niyo po yan. Hindi problema ang mabuhay. Hindi problema, mga kapatid, ang magtagumpay dito sa mundong ito. Because you are blessed. Yun ang totoong blessed. Yung sumasayo ang Espiritu Santo. Amen po. Pero lahat po yan, blessing yan. Lahat yan, blessing. At para tayo laging blessed araw-araw, isipin natin ito. Paano tayo mabibless araw-araw? Isipin natin itong salitang bless. B-L-E-S-S-E-D. Okay, yan lang ang gusto kong i-share sa inyo, amen, mga kapatid. Okay, number 1 ito. Para tayo laging i-bless araw-araw, mga kapatid, ay first and foremost, believe. Believe, letter B, believe. Ano believe? Believe what? Believe that God can and wants to bless you. Di ba? Manalig tayo na kaya ng Diyos at gusto ng Diyos na tayo pagpalain. Naririnig nyo? Kaya ng Diyos at gusto ng Diyos. Hindi yung kaya lang, kundi gusto ng Diyos na tayo pagpalain. Amen? Sa mga previous pag-aaral natin, ang dami ko nang binanggit kung bakit gusto ng Diyos na tayo pagpalain. Pero basahin ko po sa inyo. Matthew chapter 9, verse 27 to 29. Tingnan nyo.
Pag alis ni Jesus doon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag. Bulag ito, matindi ang problema. Amen po? Sabi doon, so physically, hindi sila blessed. Amen po? Sinundan sila ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila habang nasa daan. Anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Do you believe that I can heal you? Do you believe? Ikaw kapatid, naniniwala ka ba? Kaya kang i-bless ng Panginoon? Yun ang isa eh. Sumagot yung dalawang bulag eh. Sabi, opo, Panginoon. Sagot nila, hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya, at nakakita nga sila. Napakahalaga yung ating pinaniniwalaan. Ano ba pinaniniwalaan mo? Pag sinabi mo, ay wala nang pag-asa. Wala na, malabo na. Ay malabo talaga. Kasi ikaw mismo, ay hindi naniniwalang kaya kang i-bless ng Panginoon. Kaya the first is, believe first that God can and wants to bless you. Amen? Letter B yun. Sabi nga sa Matthew 8, verses 1 to 3, tingnan nyo ha. Pagbaba ni Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang taong may ketong. Matindi to, walang lunas nung araw to eh. May ketong. Lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Sabi niya, kung gugustuhin mo Lord kaya mo kong pagalingin dito sa ketong ko. Tapos ang ginawa ng Panginoon ito. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, oo, nais ko, maging malinis ka. Gumaling at luminis nga agad ang kitongin. Gusto ng Diyos. Amen po? Gusto ng Diyos na tayo pagpalain. Gusto ng Diyos na tayo pagalingin or ano man yung pangangailangan natin. Amen? Why? Because our God is a good God. He's a merciful God. Siya'y mahabagin, maawain, mabuting Diyos. At nagmamahal sa atin. Amen? Kaya, tayo lang ang tinatanong naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Sabi ng Panginoon mangyayari kung ano ang pinaniniwalaan nyo. Ano ba pinaniniwalaan nyo? Sabi ng Panginoon, doon sumasesa, sabi nung kitongin, sabi, kung gugustuhin po ninyo mapapagaling nyo. Sabi ng Panginoon, gusto ko. Biglang gumaling. Amen? Tanda mo kapatid dyan, ano man yung problema mo ngayon, gusto ng Diyos na makalaya ka dyan, gusto ng Diyos na mabless ka. Gusto ng Diyos yan, 100%. Huwag ka na mag-alinlangan. Ano man yung dinadaanan mo, ano man yan, basta yan ay ayon sa plano ng Panginoon. Tanda natin, mayroon siyang pinaplano, mayroon gusto siyang isakatuparan na higit na mas maganda. Take note, higit na mas maganda kaysa iniisip natin. Sapagkat ang iniisip natin, hanggang dito lang sa nakikita natin. Hindi natin alam ang future, kung anong mangyayari. Amen? Okay. Kaya dapat naniniwala lang tayo na magagawa ng Diyos at gusto ng Diyos na i-bless tayo. Amen po? Sa Lucas chapter 5, verses 4 to 7, tingnan niyo mabuti ito. Ito, kwento ni na Pedro ito Sina Pedro, magdamag na ng huli. Ano ang pakiramdam ng huli pero walang nahuli kahit isa? Di ba ang hirap? Uuwi ka sa pamilya mo, wala kang maiuwing huli. Ang dami pa laman nila. Pare-pare silang bokya. Amen? Pero, doon sa dalampasigan, dumating si Jesus. Amen? Nakihalubilo sila doon sa nakinig na mabuting balita. Hindi naman sinasabi ni Pedro, wala po kaming kahuli-huli. Wala. Hindi sinasabi niya, basta nag-join lang siya doon sa pakikinig na mabuting balita. Amen? In fact, ipinahiram pa nga niya yung kanyang bangka para maging tapakan ni Jesus. Amen? Upuan ni Jesus para makapangaral ng mabuting balita doon sa dalampasigan. Amen po? So, parang ginawa niyong platform yun. Amen po? Okay. Eto ngayon, sabi niya, matapos ni Jesus na makapangaral doon sa mga taong dami-dami mga tao doon. Kasama na si Pedro, si San Andres, Santiago, yung iba pa mga apostol, yung mga unang apostol doon na magkakasama mga mangingisda, Santiago, yun. Okay. Sabi doon,
Pagkatapos niyang mangaral, sabi ni Jesus, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Ay, pumalaot kayo. Oh. Kumbaga ako, siguro kung ano, sasabihin ko, bakit mo alam, Lord, na wala kaming huli? Bakit hindi naman kami nagsalita, nakinig lang kami? Pero bakit mo alam? Alam ni Lord. Tanda natin, alam ng Panginoon kung ano pinagdaraanan natin. Hindi mo kailangang i-explain. Alam niya. Mas alam na alam pa nga niya kung ano ang punot dulo kung bakit ka nagka-problema ng ganyan kung bakit ka nagkasakit ng ganyan alam na alam ng Panginoon. Amen? Hindi mo na kailangan explain. Pero the fact na talagang gusto ng Diyos magpala. Amen? Okay. Ito, sumagot si Simon, Guro, magdamag po kami nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, iuhulog ko ang mga lambat. Ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat, more than pa sa kanilang ina-expect. Kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pat? Halos lumubog ang mga ito. Wow! Grabe, ano? Amen po? Gusto talaga ni Lord. Hindi lang gusto, alam niya, kaya niya. Tingnan natin na. Alam niya, kaya niya, at gusto niya na tayo pagpalain. Amen? Okay. Pangalawa, letter L. Para tayo i-bless all the time, ito, nagagawin natin. So yung una, believe that Jesus or God can and wants you to be blessed. Amen po? Pangalawa, letter L. Ito, kung gusto mong i-bless ka lagi ng Panginoon, love God above all. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Ibig sabihin, gawin mong priority. Mas mahalaga si Lord sa ano pa mang bagay. Sabukan mo lang. Ito ang pangako ng Panginoon. Tingnan nyo. Tingnan nyo, pakinggan nyo mabuti. Sabi niya nagsalita si Pedro. Mark chapter 10, verse 29 to 30. Nagsalita si Pedro. Ito, naglingkod na si Pedro noon naglingkod na si Pedro. Pagkatapos sabi, at nagsalita si Pedro. Tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, tanda ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa mabuting balita, magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. 100-fold. Amen? Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, mga lupain, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Tingnan nyo, pag naglilingkod pala, ito ang pangako ng Panginoon. Dito pa lang ibibless ka na. Kapag ginawa mong priority ang Panginoon, yung nagsishare ka lang ng video na ito, share mo lang, tumutulong ka na sa papalaganap ng mabuting balita, naglilingkod ka. Amen po. Basta ano man ginagawa mo, naitatanong naman kay Lord Lord, ano po ang gusto mo gawin kong paglilingkod? Ano po yung gusto mo maging papel ko, gampanin ko dito sa simbahan mo, Panginoon, sa charismatic movement dito sa church namin. Amen? Sa fellowship namin. Amen po? Tanong mo kay Lord. Bakit? Meron tayong kanya-kanyang bahagi, sabi sa Romans chapter 12 at saka 1 Corinthians, sabi doon, meron tayong kanya-kanyang bahagi. Kaya dapat hinahanap natin kung ano yung papel natin. Bakit? Ay may assurance ang Panginoon. Kapag inuna natin sa pamamagitan ng paglilingkod, mga kapatid, sabi ng Panginoon, pati yung pamilya mo, yung hanap buhay mo, sagot ni Lord. Ibibless ng Panginoon yan. Amen? Sabi niya doon sumagot si Jesus. Tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan, ibig sabihin, inuna ang Panginoon, ang paglilingkod, kaysa tahanan sa iyong pamilya. Kanyang tahanan o mga kapatid yan mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating ay magtatamo ng buhay na walang hanggan. Complete package.
Dito, ibibless na yung family mo, ibibless na yung buhay mo. Susuportahan ka ng Panginoon. Hindi naman ibig sabihin, payayamanin ka. Hindi, basta sagot ng Lord yan. Unahin mo lang ang Diyos. Sagot ng Panginoon yan. Hindi ka magugutom. Amen? Oh, yung hanap buhay mo, kung ano may tindahan ka, o ano may hanap buhay mo, tandaan nyo, ipuprotect ng Panginoon, ibibless ng Panginoon yan, para maging dalo yan ng Panginoon ng suporta niya sa atin bilang lingkod. Amen? Kaya tanong natin, Lord, ano ba yung papel ko? Ano ba yung gusto mong maging papel ko sa simbahan mo? Amen? Sa fellowship na ito, sa church na ito, amen? Sa charismatic community na ito, di yung community na kinabibilangan ko. Amen po. Ano kaya? Ako ba'y magpapahayag din ng salita ng Diyos? Ako ba'y tagawalis lang? Kahit ano yan, ang mahalaga, alam mo, tinugon ka ng Panginoon at doon ka inilalagay. Amen po, mahalaga yon. Para sa gayon, doon ka ibibless ng Panginoon. Yung promise niya sa mga naglilingkod ay ating makakamtan. Amen po? At may buhay na walang hanggan pa. Yung pinakamahalaga. Pagkatapos natin dito, makapaglingkod, may buhay na walang hanggan pa tayo. Pangako yan. Sinabi ng Panginoon yan. Basta ginawa lang natin, inibig natin siya ng higit sa lahat. Amen po? Okay, kaya nga sabi ng Panginoon, tingnan nyo Romans 8:28. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Anong ibig sabihin? And we know that God is for good to those who love Him. Ang Diyos daw ay kasamang gumagawa ng mga nagmamahal sa Kanya para sa ikabubuti. Halimbawa, ikaw kapatid, ikay naglilingkod sa Panginoon. Minahal mo ang Panginoon. Amen? Ito ang ating yung minahal natin, ginawa nating priority. Kahit hindi pala basta ikaw alam ba, hindi ka naman pinaglilingkod, ibang mo sa iyo. Pero nadadama ng Panginoon na mas mahal mo siya. Kasi may mga tao naman din pwedeng maglingkod ng tagapanalangin lang, pwede, di ba? Pero yung gagawin mo siyang priority sa umaga, uunahin mo siya, o kung may pagpipilian, uunahin mo ang Panginoon. Amen. Love God above all. Amen. Pag inibig natin siya ng higit sa lahat, tandaan natin, kasama natin ang Panginoon na gagawa para sa ating ikabubuti. Para sa ating kabubuti. Kaya walang nagmahal sa Diyos ng totoo na napasama. Laging napapabuti ang nagmamahal sa Diyos ng lubos. Amen? Yung ginagawa mo talagang priority. Una sa listahan si Lord. Ano man ang mangyari. Amen po? Okay. So, sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Di ba? Ang laking pangako ng Panginoon yun. Yung buhay na walang hanggan na binanggit kanina doon sa Mark chapter 10. I-describe na dito. Yung buhay na walang hanggan ay walang-wala doon sa ating i-describe na naroon doon sa linalakaran natin ay ginto, di ba? Yung mga ganong-ganong imahinasyon. Pero sabi, wala pa. Walang nakakaalam pa noon, di pa sumagi sa isip. Amen. Kung gaano kasarap, kung gaano ka kapayapa, kung gaano talaga kasarap na naroong kasapiling ng Diyos. Amen po. At yun ay pinangako sa mga taong magmamahal kay Lord ng higit sa lahat. Love, letter L, love God above all. Amen po? Okay. At letter E, sa blessed. Letter E. Erase or eliminate all obstacles. Burahin natin, alisin natin yung mga obstacles. Para, alam nyo kasi, minsan tayo, kaya hindi binibless, may mga hadlang may mga hadlang sa ating kung bakit hindi tayo pinagpapala ng Panginoon. Tingnan nyo pakinggan nyo itong kay Bartimaeus. Si Bartimaeus ang bulag, mga kapatid. Ito yung nagsisigaw kay Jesus. Jesus! Sabi ni Jesus, pagalingin niyo po ko, maawa po kayo sa akin. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin, mahabag po kayo sa akin. Ay dumaraan si Jesus. Nakuha niya ang pansin kasi kahit pinatitigil siya, at pinipigil siya ng maraming tao, huwag kang mamaingay. Amen? Ay lalo pa siya nagsisigaw. Ang ginawa ng Panginoon, ito, Mark chapter 10 verses 49 to 52, tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin niyo siya rito. Nakita niya sa malayo, dalhin niyo nga yan, nagsisigaw na yan, dito, sa akin. Dalhin niyo sa aking harapan. At tinawag nga nila ang bulag. Sabi doon sa bulag, lakasan mo ang iyong loob. Tumayo ka. Ipinatatawag ka ni Jesus, sabi nila. Inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo,
at lumapit kay Jesus. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? O, tinanong siya ni Jesus. Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakitang muli. Sinabi ni Jesus, makakalis ka na, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Wow! Amen? Oh, anong gusto kong ipunto dito? Kaya siya nakalapit ay ito, yung verse 50. Sabi doon sa di ba pinalalapit siya, sabi nung tumayo ka, sige. Pinatatawag ka ni Jesus. Doon sa verse 50, ito sabi, inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Kasi yung balabal niya sa gabal, sa paglapit niya. Kasi ang kakapal nung araw ang mga balabal at saka baka matalisod pa siya dahil sa balabal. So, ang ginawa niya, yung kanyang balabal, iwinaksin niya, itinapon niya, mga kapatid, iniwan niya. O, bakit? Sa gabal Alam niyo sa paglapit natin sa Panginoon, para ma-avail natin yung mga biyaya ng Panginoon, minsan may mga hadlang, may mga sagabal din para kung bakit hindi tayo, kahit na pinalalapit na tayo ng Panginoon, ay may sagabal pa rin. Dapat, mga kapatid, pag tayo tinawag na ng Panginoon, alisin na natin yung mga sagasagabal para, katulad ni Bartimeo, inalis niya, kaya naranasan niya yung blessing. Ang isa sa hadlang ito, Kawikaan chapter 15 verse 29. Pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid. Tingnan nyo? Pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid. Ngunit, ang panawagan o daing o panalangin ng masama ay hindi dinirinig. Oh, di ba? Ibig sabihin, kapag tayo mayroon diyang isinasabuhay na kasalanan, sadlang po yan Tingnan, sabi, Isaiah chapter 59 verses 1 to 2. Yan. Tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahang upang iligtas ka. Nothing is impossible with God. Siya ay may kakayahan upang iligtas ka. Ano man yung kinalalagyan mo, sakit man yan, problema man yan, sa pamilya, whatever man yan. Sabi doon, tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahang upang iligtas ka. Siya ay hindi bingi, upang hindi niya marinig ang inyong hinaing, ang masasama ninyong gawa. Ito yung kasalanan. Ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Kaya pala hindi marinig ng Panginoon Bakit? Baka meron tayong lihim na kasalanan o kaya ipinagpapatuloy na kasalanan, nangangatwiran pa tayo. Amen? Yung mga pagsusugal, akala nga natin okay lang. Akala nga natin yung paglalasing okay lang. Kay Lord, hindi po okay yan kahit kailan. Amen? Yung panchichiks-chiks niyan, naku, akala mo okay lang. Ay, hindi okay yan. Kahit anong gawin natin yan, hindi mo nakikita ang Panginoon na sinasabihan ka at sinisigawan ka o kaya naman binabatukan ka. But, in the eyes of God, tanda natin, ang mali ay mali. Kaya dapat hinahanap natin kung ano yung gusto ng Diyos. Hindi yung, okay lang yan. Sinabi ng mga kasama mo, okay lang yan. Yung iba nga, mas matindi pa. Ay, wag mong pakikinggan yan. Hindi yan ang tinig ng Diyos. Hindi yan tinig ng Diyos. Sa Diyos, ang mali ay mali. Hindi mo kaya siyang pa-okayin kahit na maliit lang yan. Ang gusto ng Diyos, magpakabanal tayo. Ang gusto ng Diyos, sumunod tayo sa kanyang kalooban. Amen? Ang gusto niya, tularan natin si Jesus. Amen? Sabi nga ng Panginoon sa 1 Timothy chapter 5 verse 1, sa Ephesians chapter 5 verse 1, sabi doon, yaman kayo'y mga anak ng Diyos, tularan ninyo siya. Saan to tularan? Sa kabanalan. Kasi nga, hindi tayo mapagpala ng Panginoon kasi nga hadlang yan Hadlang. Amen. Dapat iwinawak siyan. Sabi ng Panginoon, 1 John chapter 1 verse 8 to 9. Sabi doon, kapag iayagdan natin sa Panginoon, iko-confess natin ang ating mga kasalanan, sigurado daw tayo, makatitiyak tayong patatawarin tayo ng Diyos. Makatitiyak tayo. Ay hindi, yung iba, mga kapatid, nangangatwiran pa, binibigyan pa ng katwiran yung kanyang mga pagkakamali. Ay, ito lang naman ang bisyo ko. Ito lang, wala naman akong ibang bisyo. Ano mang uri ng bisyo na yan, hindi yan gusto ni Lord. Ang pinakalang magandang bisyo, magpuri sa Diyos. Yan, kapag lagi nagpupuri ka sa Diyos, nagpapasalamat, sumasamba, yan ang magandang bisyo. Makinig na salita niya, yan ang magandang bisyo. Maglingkod sa Diyos, yan ang magandang bisyo. Amen? Maliwanag po. Okay. Sabi sa Mark chapter 11 verse 25, kapag kayo tumayo upang manalangin,
patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. Oh, hadlang kasi yan. Kapag magpipray tayo, dapat nagpapatawad muna tayo. Oh, magpatawad ka na, kapatid. Ano man yon, kalimutan mo na yon. Mas mahalaga yung lagi kang ibinibless araw-araw. Kasama mo si Lord araw-araw. Amen po. Oh. And letter S. Ito, letter S. Serve God. Yun, ito pala yun. Serve God. Maglingkod tayo sa Panginoon. Sabi ninyo ha. Yung mga naglilingkod, kaya binibless kung bigla-bigla na lang kung dumating yung kanilang blessing. Lalo kahit ngayon, pandemya, magugulat ka. May dumarating na mga biyaya. Amen? Kahit hindi ka mangingi, may nakahanda para sa iyo. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Kaya nga minamahal ko mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo palagi. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Hindi nasasayang, ibig sabihin, susuklian ng Panginoon yan. Di lagi kang ibibless. The more you serve, the more blessings will come. Ganon kasimple yun. And tatamad-tamad, huwag ka magtaka. Tamad-tamad din yung daloy ng biyaya mo. Amen po? Kaya yung mga tapat sa Panginoon na naglilingkod, kahit na ganito, nagkakandagipit-gipit yung mga kapitbahay, natataranta sila, relax-relax lang yung mga tapat na lingkod eh. Amen po. Okay. So, sabi sa Revelation, sabi sa John chapter 4, verse 36, sabi doon, 4:36 ha? Sabi, ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Tingnan nyo. Amen? Sabi doon ang umaani, ibig sabihin yung mga manggagawa, yung mga naggagapas. Di ba? Kasi yung mga nagtatrabaho sa, sabi nga, nag-aani sa triguhan ng Panginoon sa farm ni Lord, sa gawain ni Lord. At ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Yung ibig sabihin, nagiging kasangkapan ka para maani yung mga kaluluwang nagkalat diyan na wala sa Panginoon, naaakay mo sa Panginoon. Amen? Kahit sa pag-share lang nitong video na ito na isi-share mo, nakakagawa ka na, nakakapaglingkod, nakakapag-akay ka na niyan, palapit sa Panginoon. Maliwanag po? Wala namang gastos yun pag sinare mo. Amen po. Revelation chapter 4, 14, verse 13, sabi dito, at narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, isulat mo, mula ngayon, pinagpala ang mga namamatay na naglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, kapag dumating na yung oras na tayo ay kinuha na ni Lord, na tayo naglilingkod, sabi nga sa Bible mapalad ang mga alipin na nadatna ng Panginoon na gumagawa. Dapat may ginagawa. Kapag dumating na yung oras na yon, may buhay na walang hanggan tayo, mapalad daw tayo. Amen po? Yun. So maglingkod na tayo. Tanungin natin kay Lord, ano ba, Lord, ang papel ko sa gawain mo, Lord? Ano ba? Serve God. Amen? Isa pang S, ito. Support God's work. Hindi ka lang naglilingkod, hindi sumusuporta ka sa gawain ng Panginoon. Sabi dito, 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tingnan nyo, sosobra pa. Kapag ikaw ay nagsusupport sa gawain ng Panginoon, the more na nagsusupport ka, the more. Lalo yung mga kapatid ko sa gawain, mga kapatid, suportahan nyo ang gawain ng Panginoon kahit na ganito may pandemic. Magbigay kayo sa gawain ng Panginoon. Ang Diyos kasi ang magbabalik sa atin. Hustong takal. Kung gusto mong araw-araw, mga kapatid, dapat regular din tayong nagsusupport sa gawain ng Panginoon. Ang Diyos ang magpapala. Amen po? Sabi nga sa Luke 6:38, sabi daw, magbigay kayo at kayo bibigyan. Bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig. At umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. The more you, sabi nga, higit na mapalad. Sabi sa Acts chapter 20 verse 35, sabi doon higit na mapalad na nagbibigay kasi tumatanggap. Amen po.
O, huwag niyong panghihinayangan. Gusto ng demonyo, nanghihinayang ka. Para sa gayon, hindi ka i-bless ng Panginoon. Ang gusto niya, tikom ang palad. Amen? Pero kapag ikaw, sinusuportahan mo ang gawain ng Panginoon, para ka nagtatanim, aani ka ng mas marami. O, di ba? Tingnan nyo, magtanim ka ng isang buto ng mangga. O, isang bunga lang ba ng mangga ang maaani mo dyan someday? Hindi. Amen? Marami, marami. O, ganun din tayo, mga kapatid. Kaya huwag kayong manghinayang kasi pipigilan ka lagi. Halimbawa, magbibigay ka pa, meron kang plano magbigay sa gawain ng Panginoon, ang gagawin ng demonyo. Huwag marami ka pang bibilin. Pipigilin yung kamay mo. Huwag. Amen? Bakit? Ayaw niya pagpalain ka. Ang gusto niya, nangungutang ka. Ang gusto niya, lagi kang nagigipit. Ang gusto niya, lagi kang daing ng daing. Amen? Ayaw niya na binibless ka. Ang gusto nga ng demonyo, sinisisi mo ang Diyos eh. Pero hindi mo alam, hindi natin alam na tayo palang may diferensya. Kasi tinuruan tayo ng Panginoon kung paano nga tayo mabless. All the time. Amen? Support. Okay, letter E. Letter E. Express your full trust. Ipahayag natin sa Panginoon, ipakita natin, ipadama natin sa Panginoon, na talagang buo ang tiwala natin sa Diyos. Amen? Huwag kayo mag-aalinlangan. Yung punong-puno tayo ng pagkasabi nga ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 3. Pinagpala ang taong wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Tingnan niyo yan? Amen? Pinagpala na daw eh. Pagka wala kang inaasahan hindi yung may listahan ka na mga aasahan mo, meron kang listahan ng mga utangan mo. Pagka ganyan, lagi forever kang ngangungutang. Totoo po yun. Nakakasanay kaya yan. Kaya hindi ka naaasa sa Diyos eh. Pag nawawalan ka, may matatakbuhan naman ako may tatakbo, hindi naman ako sirado eh. Lagi ako nababayad pag nangutang ako. Di ba? Hindi mo tuloy mararanasan yung biyaya ng Diyos, yung biyaya ng Diyos na talagang wala kang pananagutan. Yung hindi utang. Amen? Kasi kapag nangungutang tayo, mga kapatid ko sa Panginoon, nasolve natin yung unang problema, pero may problema ka na naman. Ano yun? Yung pagbabayad. Kaya maraming nangungutang. Ang hirap magbayad. Kasi hindi nga kalooban ng Panginoon yan. Ang kalooban ng Panginoon, ano yun? Magtiwala tayo ng lubos. Tingnan nyo sabi ng Panginoon. Jeremiah chapter 17 verses 7 to 8. Mapalad, bless. Mapalad ang taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ng umaasa sa Kanya. Katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito nanganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito, kahit hindi umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Tingnan nyo, walang hinto. Kahit na tag-init. Amen? Mananatiling berde ang dahon. Amen? Hindi nalalanta. Yun daw yung nagtitiwala. Yun daw ang kahalintulad, ang katulad ng isang taong ang tiwala niya sa Diyos, hindi sa tao. Hindi kung kani-kanino, hindi sa trabaho niya, hindi sa negosyo niya, kundi sa Diyos. Amen? Kaya kaya niyang iwan yung trabaho niya, basta Diyos ang pinag-usapan. Kaya niyang iwan yung kaibigan niya, basta Diyos ang pinag-usapan. Bakit? Sapagkat hindi siya doon sa kaibigan niya, hindi siya doon sa trabaho niya, hindi siya doon sa mga bagay na yan, na inaasahan ng mga taga-sanlibutan. Ikaw, tayo, umaasa tayo sa Diyos. Amen? At ganon ang pangako ng Panginoon. Sabi nga, pag nagtitiwala ka, pag nanalangin ka, sabi sa Santiago chapter 1 verse 6, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-aalinlangan. Sapagkat na nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang nais niya. Di ba? Mga kapatid, trust, tiwala lang tayo. Ikaw pa kaya, sabi nga ng Panginoon, huwag kayo matakot. Kung ang mga ibon nga hindi pinababayaan ng Panginoon, kayo pa kaya. Lagi kong inuulit-ulit yan Bakit? Yun na sinabi ng Panginoon. Tandaan natin, si Jesus namatay sa krus hindi para sa mga ibon. Ay kung yung ibon daw, hindi pinababayaan, tayo pa kaya. Kaya namatay sa krus si Jesus dahil sa atin. Kaya hindi tayo kailangan lang tiwala. Tiwala na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Mag-relax ka lang, relax ka dyan. Amen? Huwag kang mabalisa, huwag kang matakot. Kasi wala nga tayong mahihintaying biyaya pagka tayo nag-aalinlangan. Amen? Ngayon, magpipray na tayo. Amen? Okay, and last letter. Para lagi tayong pinagpapala, every day, all the time. Ito, Galatians
chapter 6, verse 9. O ito, letter D, ha? Letter D. Don't stop doing good to others. Huwag kang hihinto ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Huwag tayong hihinto. Kahit hindi tayo sinusuklian, kahit hindi tayo pinupuri, kahit hindi tayo binabayaran, tuloy pa rin. Gawa pa rin tayo ng mabuti. Amen? May nakakakita man o wala, gawa tayo ng gawa ng mabuti. Bakit? Sabi ng Panginoon, Galatians chapter 6, verse 9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Aani mayroon at mayroong darating. Amen? Sa tamang panahon. Kaya nga, verse 10, sabi niya, kaya nga, basta may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kuha niyo mga kapatid, basta may pagkakataon, gawa kayo ng mabuti. Hindi na yung kakatukin pa kayo. Hindi na yung pagriringgam pa kayo. Hindi na yung magdadadaing pa sa inyo. Susulatan pa kayo. Hindi. Gawa na tayo ng mabuti. Bakit? Nagtatanim tayo isang araw, aani tayo. Amen? Kaya, sa tamang panahon, nangangailangan tayo, tiyak yun, parang alon sa dagat, may tagumpay na darating. Dito sa ating binasa. Kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sanay, dadaloy sa iyo, parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Tagumpay mo, sana ay sunod-sunod, parang along gumugulong sa dalampasigan. Pangako ni Lord dyan sa mga sumusunod sa kanyang narinig na salita ng Diyos. Amen? Okay? Pray tayo mga kapatid. Kung kayo po may problema dyan, o kaya karamdaman, okay, kung may sakit kayo, ipatong ninyo ang inyong kamay doon sa bahagi ng katawan nyo. Kung yan naman ay anak ninyo, o ipatong yung kamay nyo doon, mga kapatid, at dadaluyan nyo ng biyaya ng Panginoong kagalingan. At sundan nyo, yung mga may problema, sundan nyo aking prayeran. Dire-diretso tayo ng prayer hanggang sa ating mga pangangailangan. And just believe na gusto ng Diyos na i-bless ka, at kaya ng Diyos na i-bless ka. At tanda natin, mga kapatid, pag nag-aalinlangan, mahirap. Kaya alisin mo yung pag-aalinlangan. Oras na tatapos tayo ng pag-pray, ang kinin mo ng tinugon na tayo ng Panginoon. Amen po? Okay. Okay, close your eyes and repeat after me. Gawin mo sarili mong panalangin to, ha? Amen po. Sabihin natin, Ama, sa mga sandali pong ito, ako po'y naririto sa iyong banal na harapan. Inaamin ko po, marami pa rin akong pagkukulang, marami akong pagkakamali, marami akong hindi nagawa na dapat sana ay ginawa ko. Patawarin mo po ako. Patawarin mo po ako, Panginoon, at tulungan mo po ako mula ngayon, maisabuhay ko ang aking narinig. Ama, nananalig po ako, wala pong imposible sa iyo. Pagalingin mo po ako sa aking karamdamang ito. Sa ngalan ni Jesus, wala po sa iyong imposible. Nananalig po ako, sumasampalataya at hindi nag-aalinlangan. Sa ngalan ni Jesus. At yung aking problema, Panginoon, sa oras na ito, sinasamo ko po, tugunin mo po, Panginoon, ikaw po nakakabatid kung ano ang the best para sa akin. Dahil ako'y nananalig, sa oras na ito, iniuunat mo ang iyong mapagpala at mapaghimalang kamay para sa aking problema, para sa aking karamdaman. Panginoon, kaya naangking ko na po, may himala ako, may biyaya ako, higit pa sa aking inaasahan. Katulad ni Pedro. Nagipit, walang huli. Pero higit pa sa kanilang inaasahan ang ipinagkaloob mo. Hindi ka nagbabago, mahal na mahal mo kami, at yan po ang aming pangahawakan. Salamat po, Ama, ngayon pa lang. At gawin mo po rin, Panginoon, na ang aking puso ay maging mapagpatawad sa lahat na nagkasala sa akin. Sapagkat alam ko po ito, hadlang ito sa mga biyayang inihanda mo sa akin. Kaya ngayon pa lamang, pinalalaya ko na po sila, pinatatawad ko na po sila. Sa ngalan pa rin ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen at amen. Okay, mga kapatid, receive your healing and receive your blessings in Jesus' name. Receive your answered prayers in Jesus' name. Amen and amen. Ama, salamat po
sa biyaya mo. Di man kami karapat-dapat. Lahat kami pinagpala mo ngayon. Pati po ako, Lord. Thank you, Lord. Sa nararamdaman ko at nararanasan kong biyaya ngayon. Thank you, Lord, kay buti-buti mo. Salamat po, Lord. Pupurihin ka namin, sasambahin, paglilingkuran habang kami nabubuhay. Sa iyo lahat ng karangalan, kapurihan, magpakailanman. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Marami pong salamat mga kapatid. At huwag niyo pong kakalimutang i-share ang video na ito. Lalo na sa mga nangangailangan. Amen po. At ang Panginoon na po ang magpapala sa inyo. Kung lolobin ng Panginoon, bukas pong muli. God bless po.